the mere fact na yung NIA, yung importanteng part ng Department of Agriculture, inilipat niya sa Office of the President, ay ibig sabihin talagang interesado siya na i-monitor ito. Sa oras na ito, nahataw natin si Attorney Arhel Cabatbat ng Magsasaka Party List para malaman po natin kung ano po ang kanyang reaksyon dito po sa sinasabi po ni DA Secretary Laurel na isang strategic at game changer ang hakbang na ito na ginawa ng ating presidente na ilipat ang National Irrigation Administration sa ilalim ng Office of the President. Yan. Okay, bilang isa sa mga magsasaka, alamin natin sa pamamagitan po ni Attorney Argel Cabatbat. Mayong hapon, magandang hapon, Attorney Argel. Live po kayo ngayon dito sa Media House Express sa Bistag in Action. Si Dodong Alan ito. Good afternoon po, sir. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners at magandang hapon sa iyo, Dodong Alan. Yes. Long time no hear. Speech. Long time no hear. Kasi yun naman kinukuha namin ang mga reaksyon ang kagaya ho ninyo kapag may mga umuusbong ng mga balita. Ito kasi mga nakalipas na mga araw, puro guo, tapos ito naman ngayon, kaugnayan po kay Pastor Kibuloy, budget ng DepEd, budget ng Vice President of the Philippines. Sabi ko naman, baguhin natin muna ngayong araw. Tingnan natin. Kasi ito hong pagsasa ilalim sa Office of the President ng NIA, ano ang immediate reaction po ng grupo ninyo, sir? Attorney Argel Cabatbat. Yes, kung maalala ninyo, tayo sa Magsasaka Party List ng 18th Congress, gusto natin na ilipat ang National Irrigation Administration from the Office of the President to the Department of Agriculture. Yes. Kaya nga noong inilipat ito, tayo ay nagbigay naman ng papuri na mabuti naman at inilipat sa Department of Agriculture. Ngayon, yung naging desisyon na ibalik ito sa Office of the President, ang ini-expect siguro ng mga tao ay hindi tayo pabor. Pero may kaibahan po kasi yung administrasyon noon sa administrasyon ngayon. Okay. Ang unang-unang kakaibahan, yung ating presidente ngayon ay naging secretary ng Department of Agriculture. Okay, good. So noong pag-assume niya noong 2022, nakita naman natin na siya ang unang naging secretary niyan, siya ang nag-handle. Kumbaga, nasa front line siya. Ngayon na ibinigay niya ito sa kay Secretary Laurel at siya na ngayon ang in charge sa Department of Agriculture, ang desisyon ng presidente na ibalik sa Office of the President ang NIA ay kailangan natin ding irespeto at makikita natin na meron ding dahilan kung bakit ito inilipat. Unang-una, alam na ng presidente kung paano i-operate ang Department of Agriculture. At siguro dahil sa kagustuhan din niya na kahit papaano ay meron pa rin siyang control o administration, lalong-lalo na ng pinaka-importante na elemento sa pagsasaka at yan ay yung tubig. So kung ito ay ililipat niya sa Office of the President, ibig sabihin may kagustuhan siya na ma-monitor ito personally. So tayo ay sumasang-ayon sa kagustuhan niya na ibalik ito sa Office of the President. In fact, this is also a proof na nakatutok siya sa agriculture. Kung maalala ninyo yung SONA ni Presidente noong nakaraang July, I think. Ang unang-una niyang diniscuss is about agriculture. Tapos ang talagang ipinangako niya doon ay malaking pondo para sa pagpapatubig ng ating mga magsasaka. Kasi napaka-importante po niyan. Alam mo, Attorney yes. Cabatbat, hindi ko nasilip yung sinabi ho ninyo kanina na si Presidente kasi naging unang sekretary ng Department of Agriculture. Ang tinitingnan ko kasi dito, na dahilan, pera lang. Hindi doon sa kasanayan na at kaalaman ng ating presidente. Ang pera lang ang tinitingnan ko dito. Kasi ang hiling po ng Department of Agriculture na pondo ay 500 billion mahigit sa DA. Pero ang ibinigay lang ay 200 billion. Kalahati lang. Kaya ang tinitingnan ko dito,
kulang kapos yung pondo ng DA kung talagang patutubigan niya yung more or less 1.2 million hectares na sakahan, ano ho, at magkakaroon ng talagang sapat na patubig, ano ho. Hindi ko nasilip yung galing pala si Presidente sa DA, kaya alam niya kung ano ang kailangan at kulang at anong pinaka-importanting sangkap para magkaroon tayo ng magandang produksyon sa mga agricultural products, sir. Yes. Ang ganda ng Yes. ano ninyo, sir. Okay, hindi kayo isa kayo sa mga sumigaw noon na ilipat sa DA ang NIA o National Irrigation Administration at ito na may nasunod. Pero ngayon, natutuwa kayo na ibinalik sa Presidente sapagkat ang Pangulo ay talaga nakatutok sa Department of Agriculture. Am I right, sir? Yes, tama po kayo dyan. Kasi pinaka-importante talaga sa pagsasaka yung tubig. Kasi minsan pwede kang magtanim ng walang lupa, tubig lang pwede na. Meron yung tinatawag na hydroponics. So talagang tubig ang pinaka-importante sa totoo lang. But aside from that, nakita ni Presidente siguro nung siya yung tumutok sa Department of Agriculture na napaka-importante ng pondo at ng monitoring ng National Irrigation Administration. Kaya siguro inilipat niya yan. So nirerespeto natin yun. At isa pa yan sa sa proof na hindi niya binibitawan at all yung pag-monitor, supervise o yung pagmamanage ng Department of Agriculture kay Secretary Laurel. Na mere fact na yung NIA, yung importanteng part ng Department of Agriculture, inilipat niya sa Office of the President, ibig sabihin talagang interesado siya na i-monitor ito. So ibig sabihin, seryoso siya para sa magsasaka. Correct. At yan po yung pinaka na-appreciate ng mga magsasaka yung patubig. Aside from, of course, yung mga lupa na binibigay ngayon, marami pang binibigay si Presidente ng mga LOA, mga title. In fact, nagpatupad na rin siya ng batas na hindi na sinisingil ngayon yung may pagkukulang pa sa bayad sa mga binigyan ng lupa. Parang amnesty. So importante ang lupa, pero napaka-importante din ng patubig. So kung ito ay inililipat niya ulit sa kanya sa Office of the President, dahil iba na ngayon ang Presidente, sang-ayon na tayo dyan. Payag na tayo dyan. At sinusuportahan natin si Presidente na ilipat ulit ang NIA doon sa kanyang opisina. Okay. Kaya nga ako, sabi ko, pag ang isang kalihim, kagaya halimbawa ng DA, pag ikaw secretary ng Department of Agriculture, kakaltasan ka o kukunan ka ng isang line agency, anong tawag niyan? Departamento. Isang departamento, medyo masasaktan ka, di ba? Kasi kukunin ng isang departamento mayroong pondo roon na pinag-uusapan Kaya yung initial reaction mo, sasabihin mo, bakit naman Mr. President kinuha mo? Akin na yan Pero ito, kakaiba, natuwa pa mismo si Secretary Laurel. Sapagkat siguro, maaaring matugunan ng Office of the President ang pangangailangan ng NIA para sa mas maayos na serbisyo ng patubig sa ating bansa, Mr. Kabatbat. Ano, attorney? Tama po kayo. Kasi nakikita natin si Secretary Laurel na natuwa dyan, ibig sabihin, siniseryoso niya yung trabaho. Kasi pag sineryoso mo ang trabaho bilang Secretary ng Department of Agriculture, i-cover mo hindi lang patubig, hindi lang yung pagsasaka, pati yung pangingisda. Sa isang taon, napakalawak po niyan Mabawasan lang yung kanyang trabaho, ay natutuhan na siya. Ibig sabihin, sineseryoso niya yung trabaho niya. Pero kung ang isang secretary mas interesado sa pagkakitaan, ibang bagay, halimbawa yung pagkakaperahan, alam mo yon, yung control, yung kanyang authority, ay baka ma-offend yan pagka tinanggal sa kanyang NIA. Pero kung ang secretary ay nagpapasalamat pa, ibig sabihin may kakampi pa ulit siya o may kasama siya sa trabaho. Hindi basta-basta yung kasama niya sa trabaho para sa mga magsasaka, kundi mismo yung Presidente. Dahil ililipat ito sa Office of the President. So I hope that is really the reason. And I think that's the reason, knowing the performance of Sec Laurel, pati yung mga programang inilulunsad niya ngayon, very promising. So magandang development po ito, and I really appreciate the reactions of
the Department of Agriculture Secretary Apa. dito sa ginawa ni Presidente.